10 daang bahay ang apektado ng sunog na sumiklab sa Quezon City. Mabilis na kumalat ang apoy na ikinasugat pa ng 3 residente. Nakatutok si Mark Salazar. Mula sa Himpapawid, makikita ang lawak at bilis ng pagkalat ng apoy sa informal settler community sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Matapos lang ang 15 minutos nang iulat ang sunog alas 12 ng tanghali, ay umabot agad sa 4th alarm ang sunog. Nasa 300 bahay ang apektado. Tulog po kami sa bahay. Nagulat na lang po kami, nagsisigawan na po na may sunog. Sobrang lakas na po. Yung tatay ko po, yung mga kapitbahay po namin, umakyat po sa bubong pero tinry po nila i-fire extinguisher pero wala na po talaga. Walang pagkakataong magsalba ng gamit ang maraming residente. Yung mga documents, lahat, wala na salba kahit ano. Kahit sana yung mga documents lang wala talaga. Sobrang bilis na pangyayari. Bahay niyo dyan? Yan po. Oo, dahil sa sunod dito, Wala na hong natira? wala na po. Sino po ang kasama niyo nakatira doon? Dalawa lang kayo mag-asawa. Ako lang nakalabas dahil yung asawa ko nagtatrabaho. Wala siya dito. Wala kaming nasalba na gamit. Kahit mga alagang hayop na trap sa bilis ng pangyayari. Sa pagresponde ng mga bumbero, dagdag na peligro ang sunod-sunod na pagsabog ng mga LPG. Opo, lakas nga po. Nandoon na kami kanina. Oh. Lalakas, tumatalsik. Kala mo, bomba. 3 ang naitalang minor injuries. Nahiwa po. Nalaglag po sa bubong. Anong ginagawa mo doon? Binabasa po yung mga kasi malapit na yung sa amin kaya inaagapan lang po namin. Nagkataon na nadulas. Kaya ayun, na-aksidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Pero ang ilang residente may sinasabing pinagmulan at dahilan ng sunog. Opo, cellphone daw po. Naiwan. Opo, nagcha-charge. Bago mag alas 2 kaninang hapon, idiniklara ng fire under control ang sunog. Pasado alas 3 naman, tuluyan ang naapula ang sunog. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.